nagiging kriminal sa paningin nila. Alam ko po, kayong mga kapulisan, pamilya nyo apektado rin. May mga anak kayo na pinoproteksyonan ninyo laban sa kriminal. Pero itong laban ito po ay laban ng Pilipino. Alam ko po, alam nyo sa isip at puso ninyo na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Noon, sensitive ang mga kapulisan. Ilang revolusyon na ang ating pinagdaanan. Pero ito ang may pinakamalaking iskandalo at may pinakamalaking anomalya. Pero dahil nga sa kanya-kanyang adhikain personal, nagkahati-hati ang bayan natin. Tandaan niyo po, kukunti man tayo ngayon, pero buong puso natin ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Agree! Tama! Pilipino na lumalaban, Pilipino na ating minana kay Andres Bonifacio. May tangal at may tapang, may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Marami hong nakikinig, marami pong nagmamadyag, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ngayon pa lang po, isang distrito pa lang, hirap na ang bayan dahil ninanakaw ng mga politiko ating pinagkakatiwalaan. Agree! At sino po ba ang namamahala sa bansa natin? Tayo po ay democratic country. Demokrasya ang humihiran sa atin. Demokrasya na binigyan ng karapatan, binigyan natin ng karapatan ang mga naglilingkod sa atin ngayon. Yung power nila ay nag-emanate sa tao. At ang purpose niyan, kaya binigyan natin sila, pinagkatiwalaan natin sila para paglingkuran tayo. Ngayon, tanong ko, naglingkod ba sila sa atin? Sino ba ang umunlad? Ang bayan ba natin ang umunlad? Kayong mga kapulisan, tatanungin ko po kayo. Hirap na hirap din po kayong magpag-wisyon sa mga anak nyo. Naglingkod sila sa Inaaway din po kayo ng mga asawa nyo. Dahil kulang Mabuhay po kayo. ang perang sweldo ninyo. Kaya po sana hindi masama sumunod sa legal na utos. Pero pag alam naman po ninyo na illegal na yung utos, sabihin niyo naman po sana ang puso at isip ninyo at alalahanin nyo yung pamilya nyo. Yung po ay pakiusap ng isang Pilipino. Pakiusap ng isang tao na naglagay sa inyo. Kung wala po ang nangungurako, wala po tayo ngayon dito. Simple lang naman eh. Patunayan niya kung malinis siya, magpa-drug test lang siya. Tama! Yun! Ako po, Magpa-drug test ka na! sasabihin ko po ngayon sa inyo sa harapan nyo, pag nagpa-drug test, si Bongbong Marcos at nag-negative, titigil na po ako. Kami din! Marami po ito. Pero kailan after 1 week, ang kanyang pagnanakaw, sisibihin pa niya. Kasi ho, kung nasa matinong pag-iisip siya, hindi po mangyayari ang kurakot dito, kurakot doon. Tama! Agree! At hindi rin po
mapapabayaan ang ating bansa. Ang presidente ang siyang may pinakapangyarihan sa lahat ng pinagkatiwalaan ng tao. At nakalagay din ko sa Bill of Rights natin sa ating konstitusyon, pag mayroong aggression, opresyon, pagloloko sa taong bayan o sa gobyerno, karapatan po natin na tayo po ay tumayo, lumabas, magsalita at ihayag ang mga dismaya at anomalya sa ating gobyerno. Nakakalungkot ng tingnan, karamihan po sa naghahangad na maging maayos ang bayan na to, kami po mga senior citizen. Kaming mga senior citizen ang tumatayo para sa susunod na henerasyon. Saksi po ko sa lahat ng people's power. Pero sa lahat ng nasaksihan ko, ito yung pinakabalasumas. Ito yung malawakan sa buwatan ng mga taong gobyerno. Ako ho ay nananawagan sa lahat ng mga nanunood ngayon. Alam ko po, hirap na rin kayo. Alam ko po na nangarap din kayo na umasenso ang buhay at ang pamilya. Hindi po sapat na tayo po ay manahimik. Habang kayo, karamihan sa atin ay tahimik, karamihan sa atin nababayaran, at higit sa lahat, ang kumakante at sumisigaw na panagutin ang mga korap. Abot sa gobyerno, So bakit ngayon, hindi natin panagutin yung pinakamataas na namumulo sa bansa natin? Wala pong iba kung hindi po. kulang na talaga siya. Ako po, dating kapitan, naging kusihan, at ang lagi po pinahawakan ko kasi peace and order. Siya mismo ang Sa Quezon City po, ako ang chairman ng Grabe peace na and natin order. ekonomiya. Ako po, Mga kababayan na nagre-represent sa ating kapulisan, purchasing sa power ating mga Bureau of Fire, at sa Bureau of tayo Trade, ng at iba pa po kahiyan departamento sa ng ating peace and order. neighbors. Kaya alam na alam ko po Kita naman ang natin, sitwasyon pumunta po siya sa saya. natin ngayon. Hindi siya Ako ay pinasigira. nakapulis kahit itanong nyo Pahiya pa siya sa mga ibang sa EPE ng Quezon mga City. heads of state. So, ano pa? Pero alam nila, Nangarap ng ating ako bansa, ay tumitindig pamumuno ni Marcos. pagkamali at walang pinipili. Ordinaryong tao naman, may posisyon naman, may pulis naman. Sa insertion sa At sanay na rin po ako dahil nung hindi pa po billion ang Presidente Duterte, ultimo po, station namin nirahiyan ko dahil patong sa droga, patong sa krimen, at higit sa lahat, pati mga on-aber ay yung nagiging nagsasalita nilang ay ginagawa. insiders. Kung magnanakaw kayo sa isang bangko, 5 kayong tao, 67 years old isa, ka. nahuli sa Matalagyan ko ako ang dahil nagsalita puro na ako, professional kasama na ko si Marcos, siyang mastermind. Ang kasama ko Alam si din po ako ng isang kalira, kasama ko si Bersam, isang Bisaya. kasama ko si Sandro Marcos. Alam ko ang damdamin ng isang Hindi pa kayo kalira. maniniwala, kasama siya doon sa pagnanakaw. Kaswerte po ako, naniyayaan ako ng ating Panginoon, kaya ang sabi ko sa akin, Yung iba ba yan? Lord, Hindi nila sinisigaw na si Marcos ang responsable. Bakit? Kasi naghihintay sila. wala akong Itong ibang mga gutom na mga akbayan, mga piklawan, kung hindi gusto nila na makabalik sa Pasko. Pero sa mga hindi natin. na zero sila. Kaya po, Kaya 8 diretso. So ngayon, pagkakataon nila, Sana nangyari, nagpo-protest na kayo sila sa against nasa nakawan, inyong mga tahanan,
pinapababa Magbigay po sana kayo ng oras, panahon, Pilipinan, mayroon itong para mga kabayan natin. professional. Mayroon pang Kung istorya hirap na na hirap po nagbabayaran kayo doon sa sa inyong kalagayan, kung mananatili Buleta. kayo tahimik at walang pakialam, lalo po kayo. Marami nagsasalita eh. Tama! Ayan na mga nakausap namin. So yun lang po, at mamaya marami pa po tayong mag-uusapan. Hinihintay lang po natin ang iba po nating kalaban. Maraming salamat! Ito eh. Councilor ng Quezon City, Tatay Rane Lotong Tika. Mabuhay! Mabuhay po! Pakailan sa bayan mo ko, ang panunghagan ng bayan, Marcos Rizal, Aristotle, Ikulong, sa Sierra 13. Marcos Rizal, Aristotle, Ikulong, sa Sierra 13. Yun, nakarabayan, may magsasalita po. Bago ang lahat, no? Taga Dumaguete. Uuwi tayo 5 a.m. bukas. Mga bata pa. Mga bata pa. Hindi. Mamaya po, uuwi tayo. Okay, nalayan na kayo muna. Bro, Orlando Nicolas. Hindi ka sunod, sir. Okay. Isang nanay po ang magsasalità at ipapahayag niya ang saloobin niya kung bakit ang tamang panawagan Marcos Rizal Layas. At dito ang magsasalita, puro ordinaryo, kahit sino. Magsalita kayo sa doon namin, walang pili dito. Hindi doon pala sa kabila, may pili magsalita. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasunod, sir. Ako ay titig babae, walang tumatin ng sali. I hate so much to see this country. Hindi makabuhay God ni of position, kapag-manage ni Marcos. Hindi siya marunong mag-manage at mag-handle ng problema dito sa bansa. What he's doing, taking cocaine every day, nakakasilan ng utak niya. I hate drugs. Ayan, ang bayan sinisil, bukas ay babangon din, at sila ay pupula sa timyas ng paglaya. Ibon man may layang lumipad, kulit mo ang umiiyak. Bayan pantayang sakdal nila, at di manasang mga alpas. Pilipinas kong minumutya, bukan ng luha at dalita. Aking atika, makita kang sakdal nila. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Mabuhay tayong lahat. Pilipinas. Magigising din po ang bayan ito. Darating po ang kasaysayan na ang mga nagnanakaw at nag-aabuso sa poder at kapangyarihan ay hahatulan ng kaluyong ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating patutunguhan. Kaya tayo po rumirespeto doon sa hindi pasama. Taong bayan na naghihinaing sa hirap at sobrang mga taas ng bilihin ngayon. At nakita ko pa 500 pesos at sabi na, what can you do for the 500 pesos? That's only pumasahe. Pagpariyahan mo lang yan, wala na. Di ka na yun. Tama! Ang mga kaluluwa nyo, bakit wala naman kayo mga kaluluwa eh? Takot din kayo sa sarili ng mga multo. Multuhin sana kayo dyan, nasubra ka dyan. Mag-visit kayo. Wala na kayong ginawa. Kundi Mag-visit daw! lubuhin mga Pilipino. Mga manluloko at Mga magalakaw! loko, mga inayupa, magnanakaw, sabi mo wala kang alam. Wow, wala kang alam kasi malaki. Kaya mo ko, interviewin ka. Ha? Makamukha mo tulong ka. Kasi bakit ka wala ka sa pipinuan ng mag-iisip. Yan sa sobrang pagkadrugs mo. Tama si Duterte. We have a weak leader and a drug addict. Hindi mo kami masisisi. Kung magagaling
sa 3 years mo, meron man lang asenso. Pero wala. Lalo nyo kami pinahirapan. Lalo nyo pinapahirapan ng mga mahihirap. Sobra-sobra na. Tama na. Umalis ka na dyan. Magkasabi na. Diyos, thank you so much! Nanay! Ordinaryong boses ng tao. Hoy, alam niyo ba? Tayo muna tayo please. Everybody stand up. At dahil po, ang mga kabataan nananawagan daw. Ang sabi nila, Rolls, madali kayong mga kurakot-i. Kulong na yan, mga kurakot-i. Kulong na yan. Pero ang tamang panawagan, ito. Marcos-i. Kulong na yan. 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 Ayun. That's how to demand your future, kabataan. You demand your future. Sapagkat ngayon sa oras na ito, ibibigay natin ang boses ng Bangsamoro people mula sa Bangsamoro region sa Mindanao. At mayroon ng announcement muna si Tatay Rane. Muli po, ako po ay umaapila sa inyo na yung mga dumadaan po na iba po ang pananaw, wag po natin kutsahin. Oo, sama. Igalang po natin para wala ho silang masabi na tayo po ay hindi disiplinado. Okay, klaro. Igalang po natin para po yung mga kapulisan, wala din pong dahilan para i-disperse tayo. Correct. Thank you, Tatay Rane. Sa paalala na yon, respetuhan sa paninindigan. Tawagin na natin ang taga Bangsamoro Region. Boses ng mga kapatid na Muslim na nakikipagkaisa sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay galing Mindanao. Particularly sa Palm Region. Yan tayo ng ating mga kasi tinawagan siguro kita. Kaya sila sige na yung ating guys. Baka na sila sige. Marcos, magpunta sa alin pa. Magpunta sa Punet. Ayaw na yung makinig. Baka makulat. Sana makulat ka. Okay lang yung ito kasi okay lang yun. Appearance para ang picture sa mga nagsasalita ay manual documentation naman yung pero ang sunod yan, kaso na exciting to sedisyon. Kasi wala namang injection dito. Injection. Injection. Yun, injection sa mga O, sa kanila. injection daw. Walang sinisyon dito. Alam nila yan, walang sinisyon. Kasi, ang sinisyon is arms na po yun. Pamilya nila, apektado din yan. Tama. 80% o 90% ng mga pulis, ang pamilya nila nanggaling sa magsasaka, magbubukid, mga manggagawang bukid, mga barangay lungsod. Kasi kung sila ay may pera, hindi sila nagpulisan. Mga kawawang mahihirap na mamamayan. Ang pamilya ng mga pulis, Pamilya sila, may pamilya sila. kaya nila nanggaling yan sa mahihirap na pamilya. Kaso na yung pamilya niya, sabi ko, nasa na yung 500 sa pamilya. Nasimul na. Ang 500, bumili ka ng dalawang airport, Yun na, papahaw mo doon sa pag-apo. tapos ang sukit na 80 pesos, Kawawa naman sa 500. yun. Ulitin na natin ha, ang 500 pesos ni Ali Claire Marites Castro, dalawang garapon ng bro, dalawang lata ng kondensada, ang 80 pesos na fishball. Yan, pero kung si Marcos at si Romualdez sa Paglakaw, ay bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ang pagdinawagan. Tayo dito ba na Marcos dito Marcos Design. Kaya nga dapat maninawagan natin sila. Maninawagan na ikaw na ninyo na magnanakaw at nasyonal. Si Marcos, dahil kahit malintarin pa ninyo ang mga nanakaw, mga tao ni Marcos. Tama! Kaya kantaan mo na tayo, men. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Sabay-sabay tayo! Marcos, Marcos,
Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos. One more time! Ready, go! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos resign! Aristohin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristohin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristohin! Ikulong sa selda 13! Lord, ikulong! Pira! Ayun! Pira na ngay! Ayan! Pirata! Pirata! Ayan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ikulong na yan! Marcos! Ayun! Pirata nanay! Yan ang mga pirata ng ordinaryong mamamayang Pilipino. John Luis Baras na Ibarat! Yun, Tatay Ben. So, maya-maya po, may narating pa. Ang ating bilang ngayon ay 1,000 tayo, 4,000 ang pulis. Kaya 5,000 tayong lahat. Dahil 4,000 ang pulis na audience, 1,000 na nag-arali. Pero ang mga viewers natin umabot na tayo ng 1 million. Ayun. 1 million ang mga Kaya viewers. okay lang yan, 1,000 tayo. Doon sa bansa, walang salita. Dito nagsasalita ng katotohanan. So, sabi nung pumunta dito, nagdala ng guwan. Maliit lang daw sila sa Maynila. Pero sa mga probinsya, marami sila. Ayun. Yan ang mga salita nila. Kasi wala tayong mga trillion piso ninakaw. Na pagkikay na O magbukas. Girls ng Quezon City, mag-ready na po. Nananawagan kami. Ikulong talaga daw guys sa Selda 13. Malakas ang Zumba Girls. Ikulong sa Selda 13 guys. Ang inyong tirada ng Sana yung sinasabi ni Palengkera. ay magsumpa. May Palengkera tayo dyan na ginawa po. Ready na. Lalapit kayo. Tatay Rani, would you like to advise our crowd? Kahit mga guidance muna. Dyan si Tatay Rani guys. Maraming salamat po at tumatayo kayo para sa bayan natin. Alam nyo, wala tayong nilalaman na batas. Comment ng mga patay. Sa 1987 Constitution, may karapatan po tayo. O, nandyan po yan sa Bill of Rights, yung karapatan ng mga tao na maghayag ng kanilang disgusto, damdamin sa mga nakaupo sa gobyerno. Oo, dabis Ang talaga. gobyerno po, binubuo ng tao. Dabis. At sila maglilingkod sa tao. Andyan po yan. Matatag yung ating 1987 Constitution. Ito pong Constitution na to, ito po ay ginawang after EDSA 1. Dahil nung EDSA, nung kapanahonan po ng Marcos Inyo, tayo po ay nasa batas Hello na. ma'am. Ano balita? Kaya nung nakita po ang pagbabago, ito ho ay ginawa yung 1987 Constitution natin. At mas malinaw po doon na ang tabi, ang PNP, ang mga sundalo, mga pulis, kayo po ay tagapagtanggol ng bayan at ng tao. At alam ko po, kaya kayo naging pulis, nag-subject kayo sa lahat ng kurso at nag-neurotest kayo. Ibig sabihin ng neurotest, nasa tamang pag-iisip po kayo. So sa pagkakataon po ito, kami po
kapwa Ano kayo nagtanggal nun, ah? Tatay Rani, tama si Tatay Rani ha. Nag-neuropsychiatric test kayo at nag-drug test. Yun ang mahalaga, Tatay Rani. Tama ba? Tatay Rani? Tama po yan. Oo. Bago kayo naging pulis, ay katakot-takot na mga pagsusuri sa atin po na tinatag ng ating konstitusyon. Correct! Kaya po, uulitin ko po, itong panahon ito, mula po sa mga EDSA, ilang EDSA revolution na tayo, pero bakit nandito pa rin tayo? Ano po ba ang pinagmulan ng lahat ng revolusyon? Hindi po ba katiwalian? Hindi po ba korupsyon ang laging pinag-uusapan? At ito ho, sa lahat ng korupsyon ng hanay ng gobyerno, sino ho ba lagi ang sangkot? Di ba yung mga hinalal natin, mga congressman, mga senador, maging local government unit man po yan. So ulitin po natin, kami po ay nandito para ihayag yung aming karapatan na ibinigay noong 1987 Constitution. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay mukhang yung dati pang pag-iisip nung matandang Marcos na ito po ay na martial law, ito po ay pinatalsik ng taong bayan. Sana ho ako'y nananawagan na alisin na natin yung partisan natin. Gawin natin ito dahil ito po ay araw ng Bonifacio Day. Dakilang bayani na nakipaglaban sa revolusyon para sa ating bayan. Alam ko, pumunti man lang tayo ngayon nandito, pero may darating pa po tayong mga kasamahan. Pero, kung isusuko natin yung ating mga karapatan, baka po lalo tayong malusubasin. Lalo tayong mawalang hiyain. Tayo naman po ay mananahimik kung sa simpleng panawagan, actually, hindi na nga simple dahil yung pambansang ate na nagsabi mismo na ang kapatid niya ay lulol sa droga. Tapos na po sana, at kayo po mga kapulisan dito, alam ko po, sumasang-ayon din po kayo sa pinaglalaban. Hindi ko lang po maintindihan bakit hanggang ngayon ayaw pa rin sumunod at magkaroon tayo ng kapayapaan. Simple lang naman eh. Para matapos na itong paghati-hati ng Pilipino, dalawa lang ho kasi, yung kumakampi, nakikinabang. Yung mga inaapi, binabalik.